Okay. Good day everyone, I am Claudine S. Tabliso, a 4th year nursing student of Catanduanes State University. So in our report, Good Manners and Right Conduct, we explore why being polite and doing the right thing matters. So these values help us get along with others and make the world a better place. So join us as we discover how small actions can have a big impact on how we treat each other. But first, what is Republic number 11476? So the law institutionalized good manners and right conduct, or GMRC, and values education as core subjects in the K-12 curriculum in both public and private schools. So it aims to boost character building and values formation among students, which can help develop them into responsible and productive citizens of the country. So ang GMRC at Values Education ay nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga kasanayang panlipunan at emosyonal tulad ng pagkakilala sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, pagkakilala sa lipunan, kasanayan sa pakikipag-ugnayan at paggawa ng responsable na desisyon. Mahalaga ang mga kasanayang ito para sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon panlipunan at sa pagtatayo ng malusog na ugnayan sa kapwa. No good manners. Ano nga ba ito? Walang asal. Walang mabuting asal. No right conduct. Walang tamang pag-uugali. Isa ka ba sa mga taong ganito? Is that really you? So everyone, what is good manners and right conduct? So good manners convey respect to those you interact with and also commands respect from those you interact with. While right conduct is living in a moral and ethical way in the absolute sense rather than by the standards of any particular time or society. Ang good manners ay tumutukoy sa mga socially acceptable na pag-uugali at pamamaraan ng pakikitungo sa ibang tao. Ito ay naglalaman ng mga simpleng gawi tulad ng paggalang sa nakakatanda, pagbigay ng please at thank you, pagiging maayos sa pakikipag-usap, at pagpapakita ng kagandahang loob. Ang good manners ay nagpapakita ng respeto at kagandahang asal sa kapwa. Sa kabilang banda naman, ang right conduct ay mas malawak sa konsepto na tumutukoy sa pagiging tama at wasto. Pagiging tama at wasto sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay may kinalaman sa paggawa ng mga desisyon at pagkilos sa mga sumusunod sa moralidad, etika at mga pamantayan ng tamang pag-uugali. Ang tamang pag-uugali ay naglalaman ng pagsunod sa batas, pagiging tapat at matapat, pagrespeto sa karapatan ng iba, at paggawa ng tama kahit walang nagbabantay. So in short, magkaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa. Kasi paano tayo mamumuhay na may aral, na may pagpapahalaga sa ating ginagawa at sa bawat kapwa na ating nakakasalamuha. Ang tamang pag-uugali ng tao ay nakasalalay sa kombinasyon ng impluwensya mula sa pamilya, paaralan, komunidad at karanasan ng tao. So meron tayong ilang pangunahing factor na nakakaapekto sa pag-uugali ng isang tao. Una na doon ay ang pamilya. Kasi ang pamilya ang unang tagapagbigay ng mga halaga at pamantayan sa isang bata. Ang mga magulang o tagapangalaga ay naglalarawan ng tamang pag-uugali sa pamamagitan ng kanilang sariling pag-uugali at pamamahala mismo doon sa bata. Sunod ay ang paaralan. Ang paaralan ay isa pang mahalagang sangay sa paghubog ng isang ugali, sa paghubog ng pag-uugali. Dito natututunan ng mga bata ang mga pangunahing kasanayan sa pakikipagkapwa, paggalang, pagdisiplina mula sa kanilang guro at kapwa mag-aaral. Sunod naman ay ang komunidad. Kabilang na dito ang ating mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kapitbahay at iba pang miyembro ng komunidad ay maaaring magkaroon ng impluwensya sa pag-uugali ng bata sa pamamagitan ng kanilang mga interaksyon at halimbawa. Sunod dito ay ang social media, teknolohiya.
Alam naman natin na malaking factor din to sa pag-uugali ng isang tao o ng isang bata. Kasi ang mga programa sa telebisyon, pelikula, at online na nilalaman ay maaaring magkaroon ng impluwensya sa pag-uugali ng bata. So mahalaga na maging mapanuri ang mga magulang sa mga nilalaman na ine-expose sa kanilang mga anak. Mga napapanood sa TV, na mga nakikita sa Facebook, or kahit saan pang social media platform. At ang huli ay ang personal na kaganapan. Kasi ang mga personal na karanasan ng bata tulad ng mga pagsubok, mga tagumpay ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanyang pag-uugali at pag-unlad bilang isang individual. Good day everyone, I am Noemi Evangelista and I will be discussing about the characteristic and qualities. So unang-una is honesty or katapatan. So ano nga ba ang pagiging honesty? So moral character connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, including the absence of lying, cheating, and thief. So sa exams natin, dapat kung ano lang ang alam natin, yun lang ang sasagot natin. Huwag na tayong makigayat sa mga classmate natin pag nag-e-exams. And pag halimbawa absent, yung mga excuses na ginagawa natin, dapat totoo. Hindi yung gumagawa lang ng mga kwento, idadamay pa yung mga family. Next is obedient or pagiging masunurin. Dutifully complying with the commands, orders, or instructions of one in authority. Halimbawa, may inutos yung ating teacher, halimbawa gumawa ng assignment. Dapat gawin natin yun sa tamang oras para mapasa din natin to sa tamang oras. I hope na ginagawa nyo ng maigi yung mga assignments nyo. Next is polite or pagiging magalang. Showing regards for others in manners, speech, and behavior. Siguro familiar naman kayo sa naganap na issue about sa students na nawawala ng galang sa teacher. I hope na hindi kayo kagaya ng mga estudyante na yon na walang galang sa teacher. Dapat ginagalang natin ang ating mga guro kasi tinutulungan nila tayo para maging maganda yung future natin. Next is religious or religyoso. Families would encourage and strengthen the values of their children and would at least have one day a week for worship and at the same time strengthen family ties. So kung hindi tayo nakakapunta ng ating simbahan, at least magdasal man lang sa bahay. Tsaka yung benefits din kasi ng pagsisimba is yung nagkakaroon kayo ng bonding with your families at nagiging mas malakas yung pagtiwala nyo sa Diyos. Good day everyone, I am Heniel B. Machenso. So iko-continue ko lang yung discussion ni Miss Noemi Evangelista. So next is respectful o pagiging respeto. So this is often observed not just from younger people but also from older ones. So one of the best example is yung children respect elders by saying po and opo. So we all know naman ang mga Filipino, kaysa man sulok ng mundo, saan man sila mapunta, they always tend to say po and opo when they are talking with elders. So next is pagmamano, which is a Filipino gesture often done by young people to the elders as a sign of respect. So as you can see in the picture, it is one of the way na pagbibigay ng respect ng mga bata sa mga elders nila. So next is generosity o kabutihang loob. So this is observed when one has nothing and they tend to share what they have them. So some of the examples are donating money to charity, free food. So free food, which example, kapag may mga sakuna or may mga bagyo, may mga Filipino na they tend to give a free food sa mga nasalanta ng mga bagyo. Next is helping a friend with the project and then helping a homeless good Samaritan. So may mga Filipinos din na pag may nakikita silang mga palaboy or may mga walang bahay sa mga gilid ng kalsada, they always tend to help them. They give free food, money, and clothings.
So next is helpful o matulungin. Filipinos are always ready to help, and they extend help to family members and even strangers when needed. So one of the best example is yung bayanihan. So yung bayanihan is yung tinutulungan nila yung maglilipat bahay. They help them to carry their belongings, the appliances, and their furnitures. So last is loving and caring. So mapagmahal at mapagmalasakit. So Filipinos are the sweetest and loving people in the world. So one of the best example is strong and close family ties. So mga Filipinos kilala yan na very romantic and very caring na mga tao. So they are also faithful in their relationship and they love deeply and sincerely. So that's all. Thank you. Good day, I am Juresa May Albagojong and I will be discussing the 5 magic words. So for the first word we have I'm sorry o paumanhin. Ginagamit ito kapag tayo ay nagkamali o nakasakit ng damdamin ng iba. Kapag sinasabi natin ito, nagpapakita tayo ng pagpapakumbaba at pag-amin ng ating pagkakamali. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iba at pagnanais na itama ang ating mga pagkukulang. So for the next word we have excuse me. Ang salitang ito ay ginagamit kapag gusto nating makiraan o makisali sa isang sitwasyon. Nakakatulong ito para magpakita ng respeto o espasyo o panahon ng iba at upang maging maingat tayo sa ating mga aksyon. Next word is thank you o salamat. Ginagamit natin ito kapag nais nating magpasalamat sa isang tao. Kapag tayo nagpapakita ng pasasalamat, nagpapakita tayo ng pagkikilala sa kanilang kabaitan o pagtulong sa atin. Next is you're welcome o walang anuman. Ang salitang ito ay tugon kapag nagpapasalamat sa atin. Ito ay paraan upang ipakita na bukas palad tayong tumutulong at handa tayong magbigay ng kabaitan sa iba. And for the last word, we have please. Ang paggamit ng please ay mahalaga kapag humihiling tayo ng tulong or pabor sa ibang tao. Ito ay nagpapakita ng paggalang at paghingi ng tulong ng maayos. Ang paggamit ng magic words na ito ay nagpapakita ng paggalang, kabaitan at pakikisama sa ating kapwa. Ito rin ay nag-aambag sa mas maayos at positibong pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa atin. Good morning everyone. I'm Jerky Luis Sanchez, 4th year nursing student sa Catanduanes State University. So, bakit nga ba mahalaga good morals and right conduct? So, number 1, magkakaroon ka ng respeto sa sarili at maging sa ibang tao. Number 2 ay may enjoy mo ang buhay mo at mga tao sa paligid mo. Wala kang ibang iniisip na problema, like may mga kaaway. Dapat lagi maging mabuti ka lang para very straightforward lang ang pag-iisip niyo at go with the flow lang. So, number 3, komportable na makitungo sa ibang tao. Try mong makipagkaibigan upang pwede din makatulong sa inyo sa mga for example sa mga projects yan, pwede din sa kahit ano. Number 4, magkakaroon ng positive na impression. So yun na nga, sa katulad sa number 3, sikapin yung makipagkaibigan at kilalanin ang mga gusto nyo maging kaibigan upang mas mapabuti ang relasyon nyo sa ibang tao. Yun. So, yun lang. So, salamat sa pakikinig. Thank you.